sa mga bago at luma, no? Sa mga bago, ito yung para sa iyo na to i-orient ka muna dito sa ginagawa nating negosyo. Kasi lahat naman kailangan mong gawin, kailangan i-orient ka doon bago mo siya magawa. Kasi pag hindi ka in-orient, marami kang pagkakamaling dadaanan kasi wala kang alam doon sa gagawin. Tama po ba? Ngayon sa mga luma naman is to remind you na dito sa ating topic na to. So yon, by the way, I am Ricky Castañeda, no? From Bicol, pero ngayon nandito na ako sa Calamba. Former matador po ako at saka truck helper po. So yun ang trabaho ko dati. But because this opportunity, my life changed into better life right now. Ngayon, isang negosyante na po. So ngayon, pag-usapan natin ngayon is, ayan, to orient ang bawat isa, no? Lalo na sa mga bago. Okay, ang pag-usapan natin ngayon is about doubt, no? Doubt and fear, no? Ayan. Kasi lahat naman, normal naman, kahit anong gawin natin, meron tayong duda at takot. Ano ba yan? Mga duda na yan at takot na yan. Una is doubt. Debating on understanding baffling thought. No? Maraming umiikot dito sa utak natin na mga duda. Tama? Baka hindi para sa akin yung negosyo niyan. Baka para lang sa kanila yan. Kasi sila nauna, sila magagaling. So maraming umiikot sa utak natin na ganun. Kahit minsan nandito ka na sa negosyo, minsan dumadating sa utak mo yung mga duda na mga ganung pag-iisip. No? Kaya lang, huwag mong papatagalin yan sa utak mo. Kasi pag pinatagal mo yung duda sa utak mo, wala kang resulta na makukuha. Bakit? Wala kang action na gagawin. Tama? Kasi yung duda na yan, yung maharang, papunta dun sa action na gusto mong makuha, ay gusto mong gawin, papunta dun sa dreams na gusto mo. Kaya habang maaga, yung duda mo, pagdudahan mo na. Lalo na kung buhay mo ngayon, paulit-ulit lang, yan yung pagdudahan mo, no? Pagdudahan natin. Uh, kasi dito, di ba, yung duda, kaya lang tayo nagdududa, kasi nga wala pa tayong alam. Lalo na kung bago tayo sa negosyo na to, wala pa tayong alam about business, lalo na kung new blood tayo dito. So, normal yung duda. Kaya lang ang duda, natatanggal na yan the moment meron na tayong knowledge, skills, kaalaman, yung duda, napapalitan na yan ng skills, excitement, no? Kasi, napapalitan na siya ng gano'n. Okay ba yon? So, normal ang duda, wag po natin papatagalin ito. Kasi, walang action na mangyayari at walang resulta na makukuha. Okay, syempre si duda, may kasama po yan. Si fear, no? False expectation appearing real, no? Ano yan? Minsan, natatakot tayo kasi hindi naman tayo ma-reject. Ayaw natin na nare-reject tayo o na-discourage tayo na-reject. Lalo na pag dito na tayo sa negosyo, nag-share tayo ng opportunity, nag-share tayo ng product, minsan nare-reject tayo. Normal lang po yun. Kasi this business is, ngayon pa lang, kung bago pa, is to remind you na this is a rejection business. Hindi lahat po ng sinishare mo sa lahat ng kakilala mo is magugustuhan yung negosyo. Baka nag-aalok ka ng kape, ang gusto ng kausap mo po, hindi po talaga kayo magmamatch. No? So, mas maganda, hayaan mo lang, pero wag mong awayin. Okay lang yun, no? Antayin mo lang siya. Magbago ang isip. Kasi darating yung time, makita yung resulta mo na maganda yung nangyari sa'yo, siya yung mismong magkukontak sa'yo. Pero sa negosyo natin, ang rejection is normal. Parang magbabalot. Just imagine mo yung magbabalot, di ba? Ang magbabalot, ang goal na niya, pag lumabas doon sa kanyang bahay, may dala-dala siyang balot, ang goal lang niya is yung kanyang dalang balot. Balot, balot, balot. Wala siyang pakialam may bumili o hindi. Pero tingnan mo, pag uwi niya ng bahay, ubos yung kanyang dalang balot. So ano lang ginagawa ng magbabalot? Ang ginagawa lang po niya, isigaw yung kanyang paninda. Ganon din po sa negosyo natin. Ang gagawin mo lang para matanggal yung takot mo, is i-share mo lang siya ng i-share. Kung ayaw, next ka lang. Kasi normal ang rejection. Paano ko nasabi normal ang rejection? Wala ka pa naman sa negosyo, normal na ang rejection. Diba nung pumara ka ng jeep? Diba? Minsan hindi ka hinintuan. Kaya hindi ka hinintuan kasi baka puno na, baka pauwi na, o baka may ibang pupuntahan.
Pero kapapara mo ng kapapara ng jeep, di ba pinapasakay ka rin naman. So ganun din po dito. Kaya wag ka lang ihinto kasi pag huminto ka, hinto na rin yung negosyo natin. So ang takot is normal, ang duda is normal, kaya lang wag mo itong papatagalin, no? And then, ano pa yung pinakatakutan natin? Fear of failure, natatakot tayo magkamali kasi bata pa lang tayo, tinuruan na tayo na, anak, wag mong gawin yan, kasi pag ginawa mo yan, di ba, ano nasa isip mo, papaluin ka. Ganun yung mga bata noon. Sa school naman, pag nagkamali ka, pag tatawanan ka, imbis na turuan ka ng maayos. Tama? So, yun yung reality minsan na naka-impact sa ating mindset na ganun yung mga sistema. Pero, kaya dumarating na ayaw natin magkamali. Pero alam mo ba, na failure is a part of success. Kaya ka nag-fail kasi may bago kang ginagawa. Pag may ginawa kang bago at nag-fail ka, ibig sabihin, matututo ka doon sa ginawa mo. Ngayon, pag natuto ka na doon sa ginawa mo, next move mo ulit doon, alam mo na, nasa tama na yung ginagawa mo kasi natutunan mo na yung pagkakamali. And then, doon ka na papunta sa success na gusto mo. Kasi, magiging tama na yung resulta na gagawin mo. Kaya lang, lahat nagkakamali. Lahat naman nag-umpisa sa pagkakamali. At sa pag nagkamali ka dahil may ginawa kang aksyon. Pero pag wala kang ginawang aksyon, walang resulta, walang pagkakamali, so walang magandang resulta doon. So, ibig sabihin, fear of failure is normal lang. Sa una lang siya. No? And then, meron pa tayong fear of the unknown. Ano itong fear of the unknown? Ito naman yung natatakot tayo pag bago tayo sa isang bagay, sa isang lugar, sa isang gagawin natin. No? Natatakot tayo, nandun yung what if, yung mga yung kaba natin, tama? Kasi wala pa tayong alam. Pero lahat ng ito natakot natin. Kaya lang siya natatakot tayo kasi wala nga tayong alam, first time natin, at minsan nga hindi pa tayo na-orient, no? So ito is orientation to remind you na may mga ganitong dadaanan sa negosyo na ginagawa natin. Ngayon, dahil first time ka, ngayon alam mo na, pag unti-unti mo nang nalalaman to, yung takot mo at yung duda mo, nawawala na siya, hanggang napapalitan siya ng knowledge, ng skills, tumataas yung belief system mo, hanggang doon nagkakaroon ka na ng action at yung resulta mo, nakukuha mo na ng paunti-unti. Kasi natatanggal na yung duda at takot mo. Tama po ba? Kasi ang duda at takot, yan yung pumapatay sa maraming pangarap. Tama po ba yon? So, type mo nga dyan, number 8, kung nakakunik ka po sa mga topic po natin. Ayan, thank you po. Ayan, thank you sa cooperation. Ayan, kailangan yung duda at takot, huwag nyo papatagalin. Ang duda at takot is normal, pero wag natin papatagalin. Kasi pag pinatagal natin yan, hindi tayo mag-a-action at wala rin tayong resultang makukuha. Okay? Okay, next po tayo. Attitude. Sabi nga, napakahalaga ng attitude sa ginagawa nating negosyo. Kasi bakit? Attitude, kahit anong galing mo, no? Kahit anong galing mo, kahit anong talino mo, kung sablay ang attitude mo, pagdating sa ganitong negosyo, sablay ang resulta mo. Kailangan dito, meron kang good listening and learning attitude. Kailangan marunong kang makinig, tsaka marunong kang matuto sa pakikinig mo at magagawan mo ng action. Tama? Kung ano man yung alam mo sa labas, kung matalino ka man, kailangan matalino man yung, sabi nga, uh, mas okay na yung maganda yung attitude kaysa sablay ang attitude. Kahit gaano mo katalino at gaano mo galing ng skills mo. Okay ba yun? Kailangan dito mayroon tayong good learning and listening attitude. Kasi attitude is 80% part of the success. 20% lang po is skills. Ang skills po, ito yung tinuturo natin ngayon. No? Mahalaga pa rin nakasalalay sa atin, bawat isa sa atin, yung attitude na ibibigay natin. Kasi 80% ang percentage niya para mag-successful tayo doon sa negosyo na ginagawa natin. Okay? And then, iwasan natin to. Yung alam ko na yan attitude. No? Sabi nga ni T. Harv Eker, sabi niya, diba, yung mga mayayaman, ang ugali nila is, kahit na mayaman na sila, natututo pa rin sila ng natututo kasi nandoon yung success. At yung mga poor people naman daw, nandoon naman sa kanila yung alam ko na yan. Kaya yung buhay nila, nagkanda-kanda, kalabaw. Kaya dito sa negosyo natin, di ba, kahit naka-attend ka na ngayon,
paulit-ulit ka na, Captain.